Alright, magsisimana Santa na, no? Semana Santa. Yan, busy na sa mga paliparan sa Pilipinas. Ano nga ba mga bagong protocol o proseso ng bansang Pilipinas? Ngayong dagsa na naman ng mga pasahero. Pero ako nakita ng video, sabi dito, 3-minute rule. Sa mga magsusundo at mag-aari sa NAIA, pinapatupad. Ipinatutupad. So, ibig sabihin, nangyayari na. Ano kaya ito? Nagdagdag naman ang mga tauhan at immigration counter sa NAIA. Lalo't posibleng umabot sang mahigit 1,000,000 ang mga pasahero roon hanggang sa linggo ng pagkabuhay. Paano naman ang diskarte sa mga sasakyang nanunundo at naghahati doon? Nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Mel, buong araw na bumubuhos yung mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Marami sa mga nakausap namin, sinadyang agahan yung kanilang pagbiyahe dahil inaasahan na nga nila yung lalo pang pagdagsa ng mga tao rito sa mga susunod na araw. Excited na si Ibet at kanyang dalawang anak dahil first time nilang magta-travel ng magkakasama. Sakto raw na sabay-sabay silang walang pasok dahil sa Holy Week, kaya mamasyal sila sa Hong Kong. Excited po para po sa aming tatlo. Banding na rin po as a mother and daughter po. Gaya ni na Ibet, weekday rin bumiyahe pala Lanao del Sur si Josephine para raw hindi na sumabay sa dagsa ng mga pasahero. Naiinitan po ako. Malamig yung sa amin doon. Kasi marami kami sa bukid yun eh. Kaya, balik ka na. Balik na ako. Kasi mas masarap ang buhay doon. Hindi stress, hindi maraming tao. Pero kung marami ang excited bumiyahe para magbakasyon at makauwi sa probinsya, naluluha naman sa lungkot ang OFW na si Izel habang nagpapaalam sa kanyang pamilya. Every year man umuwi, pero same yung feeling. Mabigat pag umaalis kasi maiiwan sila. Trabaho ulit. Buong araw bumubuhos ang mga pasahero dito sa Terminal 3 ng NAIA o Ninoy Aquino International Airport. Para makontrol ang bumibigat na daloy ng trapiko, maya't maya ang paalala na may 3-minute rule. Ibig sabihin, 3 minuto lang pwedeng manatili ang mga sasakyang maghahatid o magsusundo ng pasahero. Halos hindi rin nawawala ang pila sa entrance gates at sa check-in counters. Ayon sa operator ng NAIA na NNIC o New NAIA Infra Corporation, maaari raw umabot sa 157,000 ang bilang ng mga pasahero dito kada araw ngayong Semana Santa. Sa kabuuan, posible raw abutin ng 1.18 million ang mga pasahero sa NAIA hanggang April 20 o linggo ng pagkabuhay. Ngayon, medyo bumibigat yung air traffic natin. So may mga bagong carriers tayo na pumasok. Bukod sa dagdag security personnel para sa seguridad ng mga pasahero, dinagdagan na rin daw ng NNIC ang mga personnel sa check-in counters. Binuksan na rin ngayong Abril ang bagong immigration counter sa NAIA Terminal 3 na eksklusibong magagamit ng OFWs. Ito yung bagong immigration counter sa NAIA Terminal 3 na eksklusibong magagamit ng OFWs. 3,000 OFWs inaasahang seserbisyo nito kada araw. Kaya yan din yung bilang ng mababawas sa mga dumaraan sa main immigration counters. Kaya mas bibilis at mas dadali yung proseso ng pagbiyahe lalo ngayong marami pa naman yung pasahero rito dahil Semana Santa. Paalala pa ng NNIC, sundin ang mga paalala ng inyong airlines bago mag-check-in. Magdoble ingat din sa mga mapagsamantala gaya ng mga driver na nananaga ng pamasahe. Mel, dahil nga may pasok pa yung karamihan hanggang Miyerkules Santo, inaasahan na lalo pang darami yung mga pasaherong pupunta sa mga paliparan sa mga susunod na araw. Kaya para po doon sa mga may flight, ugaliin na pumunta sa airport ng mas maaga at magbasa tungkol sa mga patakaran o guidelines, hindi lang ng mga paliparan kundi pati na rin ng inyong airlines. Yan ang latest mula. Tama. Kailangan talaga mas maaga. At yung 3-minute rule pala na yun ay para mabawasan yung heavy traffic doon sa airport. Which is tama din naman. Tama rin naman po yung sinasabi na kailangan ugaliin talaga natin magbasa ng mga guidelines ng airport at ng mga eroplano ninyo para sa mas mabilis na ano. I would like to give this use this opportunity to educate, paalalahanan yung ating mga kababayan about sa power banks on board flights, okay? Tandaan po sana natin, pwede ho tayo magdala ng power bank but make sure ito po ay angkop lamang sa pinapayagan. For example, portable electronic devices ang allowed lamang po
up to 100 watch hour, no? Tama ba? Watch hour ba itong tawag dito? Okay, tapos dito naman permitted only prior approval. Kung papayagan ng aeroplano, 100 to 160. Pero mostly naman papayagan na yan. Strictly prohibited on board yung pong over sa 160. Okay? Yan po yung mga dapat alam ng mga pasahero. Dagdagan na natin po ha. Ito po para sa mga OFW. Inspect. Kailangan bago bumili ng power bank, inspection nyo muna kung ito po ba may safety standards at pasok ba sa safety standards yan. Inspect before travels po, no? Kagaya na nabanggit natin kanina, kailangan alam niyo yun kung papayagan ba o hindi bago yung dalhin sa airport. Kung hindi po, nako, sayang lang yung power bank ninyo. Sa loob po ng proper storage po, carry power banks in your carry-on baggage if they are prohibited in check-in luggage po. Which is normal naman talaga. Bawal naman po sa check-in yan. Sa hand carry talaga yan. Pero pagdating po sa hand carry, kailangan sa loob ng aeroplano, kailangan yung tanggalin sa hand carry ninyo and keep it with you. Bulsa nyo, meron kayong personal bags with you, saka nyo po doon ilagay. During flight, bawal po gamitin ang yung mga power banks. Okay? Baka po ito mag-overheat at kung ano-ano pa. At lagi nyo pong ugaliing i-check ang inyong mga devices. Baka mamaya nag-overheat na yan. Ako, delikado naman. Baka makapagaya tayo sa ibang mga aeroplano nagkasunog-sunog. Diba yung nangyari sa South Korea? O nangyari sa South Korea kaya ginaya na ng Pilipinas eh. Kasi tama rin naman po na kailangan nating secure yung ating safetyness po. Mga kababayan, wala naman siguro masama kung susunod tayo po sa mga sinasabi nila. At I would like to take this opportunity na rin po mga kababayan ko na meron tayong bagong YouTube channel. Ayan, storya nila. So pinangalanan ko pong storya nila para yung storya ninyo dito natin pag-uusapan. So mainly dito po sa YouTube channel natin ay mga pawang informations gabay sa mga OFW. Pero mostly sa mga reaction, dito natin ilalagay. YouTube channel po natin, storya nila. Please follow and subscribe na rin po. Nasa comment section ang link ng ating bagong YouTube channel. Maraming salamat po mga kababayan ko. See you on the next episode.